So hello mga kalugod, it's me again, Marjeline. So for today's video, narito na nga po ang part 2 nung pumunta kami ng bukid. Gaya na nga ng sinabi ko sa inyo na pumunta ako dito kasama ang kapatid ko. At pagdating na namin sa bukid, nakita namin agad sina Pangting, si Tatay, si Kuya Virgil at si Pang Tinoy. At talaga namang nag-uusap sila tungkol dito sa bukid. Nakakatuwa silang makita dahil kahit pagod sa trabaho sa bukid, makikita mo pa rin yung kasipagan nila at yung saya habang nagtatrabaho. At gaya nga ng sabi ko sa inyo sa unang video na ginawa ko, ay talaga namang presko ang hangin dito at hindi lang yon dahil tahimik pa. Payapa, malayo sa gulo at higit sa lahat, malayo sa chismis. Huy! At dahil nandito tayo ngayon sa bukid, ramdam na ramdam ko na agad yung preskong hangin at yung tahimik na kapaligiran na talagang kakaiba kumpara sa ingay sa bayan. At habang naglalakad-lakad ako dito, pinakita ko sa video kung gaano kaganda at kalawak ang basahan dito sa amin. At talaga namang mapapahanga ka sa lawak nito. Yung kulay ng mga halaman, yung tanawin ng bukid na hanggang sa abot ng mata mo ay puro luntian. Napakaganda talaga. At talaga namang para kang napapalayo sa stress at problema kapag ganito yung paligid. Shoutout nga pala dyan kay Papang Piping, nagdala-dala ang kanyang kalabaw. Sabi niya nga, mangga niya raw yun. Kaya naman sabi ko, i-harvest ko na yan, kaya lang walang bunga. At sa ganitong mga sandali, mararamdaman mo kung gaano kasimple pero kasaya ang buhay sa probinsya. Walang ingay ng sasakyan, walang magulong paligid, kundi hangin, tanawin ng bukid at mga tunog ng kalikasan. At sa videong ito, kumuha rin ako ng palapan ng nyog para gawing upuan. Dito muna ako naupo sandali para magpahinga at namnamin yung katahimikan ng lugar. At talaga namang mapapawaw ka na lang sa ganda ng view. Kaya hanggang dito lang, bye!